Kumusta mga brad? Nilabas na nga po ni Suzuki ang kanilang V-Strom 160. At ito nga po yung pinakamababang displacement sa V-Strom series nila. At katulad nga po ng mga older brother niya, napakagwapo din niya. Pangit nga lang yung presyo niya. Medyo mahal eh. Kung sa bagay, ano pa ba asa natin? Suzuki yan eh. Noong hindi pa nga siya dinadala sa Pilipinas, maraming nga po nagkukumahog na sana dalhin siya dito. Kasi nga gusto daw nilang bumili. Dito sa Pilipinas, marami din talaga yung mga taong mahilig sa mga adventure bike. Minsan ginagawa nilang adventure touring bike. Pero ngayon nga pong dinala niya sa Pilipinas na mayroon nga pong krisis sa petrolyo, medyo kumakambyo muna yung iba. Kung dati nga po pinupuri nila itong motor na ito, ngayon binabash na rin nila. Kesyo, ang mahal naman. Made in China naman. So, paano nga po siya naging made in China? Para po kasi doon sa mga hindi nakaalam, itong si Suzuki V-Strom 160 nga po at si Hauji DL160 ay iisa. Yes po, iisa lang po sila. Ito kasi yung si Suzuki at si Hauji ay nagkaroon ng partnership. Pero hindi naman po natin pwedeng sabihin porket made in China siya, mababa yung quality niya. Syempre, mini-make sure din ni Suzuki na yung motor na ilalabas nila or yung motor na i-rebrand nila ay mga quality or may magandang quality. Kasi sa bandang huli kapag nagka-aberya, sila rin yung mapuputokan ng mga tao. Tsaka habang tumatagal nga po, nag-i-improve din naman yung mga gawang China. 90% nga siguro lahat ng gamit sa mundo made in China eh. Kaya wag na tayong manglait kesyo made in China. Cellphone mo nga, hindi mo alam made in China yan. Kaya tumahimik ka na lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga pa talaga siya kaganda. So ito na nga po ang Suzuki V-Strom 160 na mayroong 162 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka air cooled. Panisan sa Honda Click 25. Ang kanyang compression ratio 9.65:1. So mababa lang yung compression ratio niya kaya air cooled lang siya. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay merong 14.8 horsepower, 8,000 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. So abangan na lang natin kung ano yung magiging top speed niya. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So parang nga po sa isang adventure bike na 160cc na kumukonsumo ng ganun, matipid na po yun. Pero sa ganun nga pong tank capacity, pag nagpa full tank ka, 1,000 na rin ang aabutin. Grabe no? Kung pwede lang sana ihian yung tanke, ihian na lang natin eh. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/17 sa harap at 130/70/70 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito malupit. Naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likod at naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 148kg. So para nga po sa isang adventure bike na 160cc na tumitimbang na ganun, sakto lang din. Mapunta naman po tayo sa iba po niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. At yung headlight nga po niya, V-Strom na V-Strom talaga. Tsaka maangas din yung dating niya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital na pabilog nga po yung korte. At meron din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At yung tatlong pinaka-importanting features, halata naman wala siyang ganun. Kaya wag na tayong maghanap. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.